Sino po kaya, mga kapatid, ang totoo? Sino ang hindi? Sino ang may panghihinayang? Sino ang nagpapasalamat sa huli? Marami po kasi, mga kapatid, na panghihinayangan ng tao pag nalaman po nila sa huli na ang lahat ng ginawa nilang pagpapagal ay mawawalan po ng saysay. Hindi po kasi alam. Hindi po yung bagay na alam mo o yung nalalaman mo what matters. Kung hindi kung paano ito nakita sa buhay mo, kung paano ito nakita sa buhay ko. Walang saysay na malaman mo ang matuwid na daan kung hindi mo naman siya nilakaran o dinaanan. Wala raw saysay na malaman mo kung anong tama, ngunit hindi mo naman ito ginawa. At ito ang panghihinayang kung malaman natin sa huli lahat ng nangyari sa buhay natin na wala ng saysay. So umaga pong ito, ang share ko po sa inyo, pinamagatan ko pong walang saysay. Now, when we say walang saysay, walang meaning, wala na po itong kahulugan. Wala na. Parang gumawa ka ng isang bagay at the end, na matapos mo itong gawin, nakita mo, wala naman palang meaning. Wala palang saysay. So ito po, mga kapatid, yung nakapanghihinayang na pwedeng maranasan ng isang Kristiyanong tulad po natin. Hindi lang po ito address sa atin, kundi sa lahat po ng tao na umaasa, na akala po nila na yung ginawa po nila ay may kahulugan. At the end, wala po pala itong saysay. Now, unang puntos na gusto ko pong bigyan ng pansin, walang saysay na may Diyos ka kung hindi mo kayang sumunod sa Kanya. Walang saysay na may Diyos ka kung hindi mo kayang sumunod sa Kanya. Sa Lucas 6:46, why do you keep on saying that I am your Lord when you refuse to do what I say? Anyone who comes and listens to me and obeys me. And obeys me. Nakita niyo po sa 47, anyone who comes and listens to me and obeys me. Alam po ba ninyo ang effect nito sa Kanya? Doon po siya sinasabing, why do you keep me on saying that I am your Lord? When you refuse to do what I say? Hindi po ako Panginoon sa inyo. Yun po yung gustong ipaabot ng Panginoon. Hindi ako isang Diyos para sa inyo. Kasi kung ako ay Diyos sa inyo, susundin niyo ako. Gagawin niyo ang lahat ng sinasabi ko sa inyo. And that is the only way na mapatunayan ninyo sa akin na Diyos nga ako para sa inyo. At kung hindi po natin kayang sumunod at gawin yung Kanya pong inuutos, then parang sinasabi po natin sa Kanya, o sinasabi niya sa atin rather, stop calling me Lord. Dahil hindi ako Lord sa inyo. So nakita po ninyo, may saysay po ba kung ganito ang trato ng tao sa Kanya bilang isang Diyos? Nawawalan po ito ng meaning. Kaya sinasabi niya rito, huwag niyo na akong tawagin pang Diyos. Kung hindi niyo rin lang kayang sumunod sa inuutos ko sa inyo. At minsan, mga kapatid, pinipili natin yung bagay na gusto lang nating sundin at gawin. Alin yun? Yung pong pleasing din sa atin, acceptable sa atin, yung kaya nating gawin. Hindi po ganon ang Diyos. May mga bagay na iuutos sa atin ng Panginoon na minsan lumalaban nga po ang atin pong loob. Minsan it's only a test. Hindi po kasi natin alam kung paano kumilos at gumalaw ang atin pong Panginoon na minsan challenge tayo sa isang bagay na gusto lang po niyang mapatunayan sa bawat isa sa atin na no matter what, kaya nating sumunod. Amen po ba, mga kapatid? Tingnan niyo sa Colosas, ang sabi rito, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. May nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. Verse 23, ano man ang inyong ginagawa,
gawin ninyo ng buong na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ang utos dito, alin daw po? Sundin natin ang ating mga amo dito sa lupa, ha? At kung itong mga tao na ito na atin pong amo, kailangan po nating sumunod, dahil lalo na dapat tayong sumunod sa ating Panginoon Diyos. Amen. Hindi ninyo napansin, lagi niyang sinasabi, sumunod kayo, gawin ninyo na parang sa Diyos kayo naglilingkod. Why? Sapagkat sa huli, ang Diyos pa rin ang magbibigay sa atin ng reward sa lahat po ng ating ginagawang pagsunod. Again, tingnan ninyo, kung hindi nyo kayang sundin ang amo nyo rito sa lupa, much more na hindi nyo kayang sundin yung pong Diyos na nasa langit na hindi natin nakikita. Pero yun ang basihan, church. Kung kaya nating sumunod, kung kaya nating magpasakop, ini-involve dito ang ating pong Panginoon. So hindi po nakapanghihinayang na sumunod po tayo kahit daw tayo ay napapagod. Kasi alam mo na yung pinaglilingkuran mo ay marunong gumante ng mabuting bagay at siya daw ang magagantimpala saan? Sa iyo. Nakuha po niyo yung points? Tao yun, ha? Pero sinasabi at inuutos ng Diyos, sundin mo ang iyong mga amo. Na parang hindi ka sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. Magiging magaan kasi nagawin mo ang isang bagay kahit laban ito again sa loob mo na ito ay gawin. Pero kung nasa isip mo, hindi ako sa iyo naglilingkod, kundi ako ay naglilingkod sa Diyos. He is my rewarder. Siya po yung magagantimpala sa iyo. Hindi po yung tao. Bagamat pwedeng i-compensate ng tao yung effort mo, yung sacrifice mo, yung bagay na ginagawa mo sa Kanya, pero higit sa lahat, at the end, hindi naman din po yung tao ang makakasama mo. Mag-ihiwalay din kayo later on. Amen? So yun po yung una, walang saysay na may Diyos ka kung hindi mo kayang sumunod sa Kanya. Pangalawa, walang saysay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Walang saysay daw yun. Lahat tayo pwedeng magsabing meron tayong faith. Pero kung hindi natin maipakita ito sa ating mga gawa, wala raw po yung saysay. Santiago, mga kapatid, anong mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may? Ngunit hindi naman ito pinatutunayan sa gawa. Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Maliligtas ba siya? Nakita po niya, hindi yung sinasabi mo, kung ano yung meron ka. Sinabi rito ng Lord, ipakita mo sa akin kung ano ang bunga, sapagkat mahalaga sa Diyos ang bunga at yun ang gusto po niyang makita. Are you with me, church? Meaning, hindi sinasabi, hindi kapatid yung sinasabi mo, kung hindi kung ano yung ginagawa mo, bunga ng pananampalataya mo. Otherwise, sabi niya rito, hindi ka maliligtas ng sinasabi mo lang. Gawin mo yung sinasabi mo at yun ang magliligtas sa iyo. Hindi daw tayo maliligtas na sinasabi mo lang that I have faith. You have to prove it. Mga kapatid, saan? By doing good works. Huwag niyo po itong misinterpret, ha? You're not doing good works for your salvation, ha? Kaya ka gumagawa ng mabuti sapagkat tumanggap ka ng kabutihan mula sa atin pong Diyos. Amen. Santiago 2:17, gayon din naman. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Verse 24, chapter 2. Diyan mo makikita na ituturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang.
Hindi sinasabi dito hindi importante ang pananampalataya. Pero anumang pananampalataya na wala pong kalakip na gawa at hindi ito nakikita sa mga gawa natin, then wala raw saysay yung pananampalataya na meron po tayo. And besides, sabi rito, naging matuwid ang isang tao dahil saan? Sa kanyang mga gawa. Amen po? Bakit, mga kapatid? Mahalaga. Hindi mahalaga yung mabuting gawa at hindi lang pananampalataya. Kasi si Satanas meron ding pananampalataya. Pero hindi po siya naligtas nito dahil salungat ito sa kanyang mga ginagawa. So ganun din daw po tayo. Walang saysay na sasabihin natin may pananampalataya tayo, pero hindi po ito makita sa ginagawa natin, sa buhay po natin. Hindi po tayo maliligtas ng ganon. Tandaan po natin ito. Tingnan niyo po ito. Sumasampalataya ka na iisa ang Diyos, na ang Diyos ay iisa, rather. Hindi ba? Mabuti yan. Pero ang demonyo man ay sumasampalataya rin. At nanginginig pa. So ayoko naman na ikumpara tayo sa demonyo na may pananampalataya. O ano lang ang difference natin sa kanya? Actually, mas matinding kanya, may panginginig pa eh. Ano lang yung difference? Hindi niya kayang gumawa ng mabuti. Nakita niyo? At yun naman po ang ina-expect ng Diyos sa atin. O you have faith, then pakita mo sa gawa mo. Si Satanas may faith, pero tinan mo, salungat sa gusto ko. So dun po mga kapatid tayo, naiiba sa Kanya. Kaya importante kung gusto ninyo na magkaroon ng saysay ang atin pong pananampalataya, then mga kapatid, dapat nilalakipan po natin ito ng atin pong mga gawa. At hindi nyo kailangang sabihin sa tao na meron kayong faith. Sapagkat the moment na makita nila yung pong faith ng bawat isa, pwede na po nilang sabihin, mga gawa rather ng bawat isa, sasabihin na po nila, meron siyang pananampalataya. Actually, meron akong napanood sa YouTube. I'm really blessed, mga kapatid. Siguro kapag iganon nyo, dati siyang vendor. Yumaman dahil sa puto. Yung may-ari ng Belas, Kalachaw, yung puto na bilog, na maliliit, na makisap, pag kinain mo, napakakunat. Alam niyo, na-bless ako dun sa tao. Na-bless ako, mga kapatid. Nung narinig ko yung kanyang mga sinasabi, habang siya ini-interview, hindi ho niya sinabing siya'y Kristiyano. Pero ako na mismo ang nagsabi sa sarili ko, matindi itong taong ito. Alam niyo kung bakit? Wala hong lumabas sa bibig niya. Sa lahat ng tanong sa kanya, ang laging lumalabas sa bibig niya, ang Diyos. Nahabag sa akin ang Diyos. Hindi po ako nakapag-aral. May talino naman po ako, pero hindi ako nakapag-aral dahil po sa hirap ng buhay. Bata pa lang po ako, natuto na po akong maghanap buhay dahil gusto ko isuporta sa aking mga magulang. From then on, sabi niya, gusto kong makatulong, ang puso ko gusto kong makatulong, pero paano ko makakatulong kung ganito ang aking kalagayan? Kinakausap niya ang Diyos. Lumuluhod siya sa lupa. Kapag siya ay magtitinda, luluhod siya sa lupa, Lord, dalangin ko, maubos ang paninda ko. Mga kapatid, lagi pong ubos. Ibang klase, piso lang ang binibigay sa kanya. I-click nyo pag uwi nyo sa bahay at doon makaka-relate kayo na gusto nyo na maranasan ng tagumpay, maging sa inyong hanap buhay. Ayun, meron pattern. Grabe. O ito ang nangyari. In a matter of years lang, binless sila ng Panginoon. Binless. Nagpatayo siya ng magandang bahay. Doon sa lugar na yun, isa raw ang pinakamagandang bahay. Alam nyo ba? Wala pang taon. Nasa labas po siya at nagtitinda. Nasunog po yung bahay. O, ano sabi ng mga kapitbahay? Tingnan ko nga si Mang Rudy, kung ano sasabihin pa. Bunga ng kanyang pananampalataya. O pagdating po doon, nakita niya, sunog yung bahay niya. Alam niyo, tinignan po siya ng mga kapitbahay niya. Ito, sagot niya. Praise God. Purihin ang Diyos. Bakit?
Lord, siguro may mas maganda kang plano. Can you imagine that? Tapos yung anak niya na nasa second floor, yata yun, tumalon. Nabalda. O, ano sabi ng doktor? Baka hindi na makalakad. O, tinan nyo, in three weeks lang, nakahiga yung kanyang anak na gano'n, pinapakain, hinugasan, pinapaliguan dahil nga hindi makagalaw. In 3 days lang, nakita nilang tumayo. And from then on, dahil hindi nagbago yung matanda sa kanyang pagpuri sa Diyos, na lagi niyang ginagawa, hindi ho siya nagkulang. Alam niyo ba mga kapatid, mula roon doon nag-start, na nag-boom at kilalang-kilala po ngayon. Bakit ko po ito sinishare sa inyo? Yung faith niya eh. Grabe. Na-challenge nga ako eh. Sipin mo, sinong lumuluhod sa lupa? Lahat ng ginagawa niya, laging ambok ang bibig niya, nahabag sa akin ng Diyos, naging mabuti sa akin ng Diyos. Wala kang maririnig sa kanya na hindi puro Diyos. Bakit? From the abundance of the heart, the mouth speak. Kung anong laman ng puso mo, yun ang laging lalabas sa bibig mo. At kung ang Diyos ang nasa puso mo, kahit anong mga circumstance ng buhay, lagi pa rin lalabas doon na may Diyos ka, bunga ng pananampalataya. Amen? Hindi magbabago yon. Hindi ka dinidefine who you are ng mga sitwasyon or circumstance mo sa buhay. Kasi nagbabago ang lahat ng pangyayari sa atin. Pero hindi nagbabago ang Diyos sa iyo. Amen? He never changed. Malakay chapter 3 verse 6. Siya noon, siya ngayon, siya rin magpakailanman. He never changed. Pero pwede tayong pagbaguhin ng mga circumstance natin sa buhay. Subukan mo. May dumating na matinding pagsubok sa iyo. Baka mabago pananaw mo eh. Baka hindi mo nga mabanggit ang pangalan ng Diyos. Dahil hindi mo matanggap na pwedeng mangyari ito sa iyo. Listen, hindi tayo exempted sa lahat ng pwedeng mangyari kahit ikaw ay meron Diyos. Amen? Amen ba, church? Pero doon tayo tinitingnan ng Diyos. Mananatili ba yung pananampalataya mo sa akin? Kahit binabago ang sitwasyon mo ng mga pangyayari na nangyayari ngayon. Dapat hindi po nagbabago yun. Pwede mo sabihin, mananatili po kayong Diyos para sa akin. Natandaan niyo yung sila, Meshach, Shadrach. Ano sabi nila? Iligtas man kami o hindi ng Panginoon dito sa pugon na ito. Hindi pa rin kami magbabago, hindi pa rin kami luluhod dyan sa Diyos na pinagawa mo. Magiging tapat pa rin kami sa aming Panginoon. O pinatunayan po ng Diyos. Sinamahan po sila saan? Doon po sa loob ng pugon. Kapatid, anong gusto kong sabihin sa inyo? Marami tayong pwedeng maranasan. Maraming pwedeng maganap, unexpected sa ating pong mga buhay. Pero wag sana po yung mga bagay na yon ang magpapabago sa ating pananaw kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. May pangako siya sa iyo. At hindi mo naman mararanasan na tapat siya sa pangako niya sa iyo, maliban na maramdaman mo na parang wala ka ng kasama sa panahon na mayroong pagsubok sa buhay mo. That's the only way na maramdaman mo na nandyan pala siya. Kapag naramdaman mo na parang wala siya nung nangyayari sa iyo yung bagay na pinagdadaanan mo. Mga kapatid, balik tayo. Tingnan mo ito. Si Satanas may pananampalataya. 2 Timothy 3:5. Sila'y magkukunwang may pananampalataya. Ngunit hindi naman makita sa buhay nilang kapangyarihan ito. Iwasan mo ang ganitong mga tao. Hindi makita sa kanila ang kapangyarihan ng pananampalatayang sinasabi nila. So anong tawag nyo rito? Walang saysay na pananampalataya. Hindi siya totoo. Nagkukunwari lang.
Dahil kung totoo po ito, hindi pwedeng hindi makita ang bunga nito sa buhay nila. Ano sabi ni Lord? Iwasan mo sila. Why? Dahil pwede tayong mahawa. Pwede tayong mahawa. Amen? Kaya ang tawag sa atin ngayon, social distancing. Kung gusto natin, hindi po daw tayo mahawa nila. Amen? Bakit tayo naglalayo-layo? Dahil ayaw nating mahawa sa Kanya. Amen? Sipon yun. Virus yun. Ito, pananampalataya ang pinag-uusapan natin ngayon. Amen? Ingat, hindi lamang po sa kanila. Ingat din tayo, baka tulad din nila tayo na hindi makita yung bunga ng atin pong pananampalataya. And finally, walang saysayang gusto ng Diyos kung ayaw mo. Walang saysay na may gusto sa iyo ang Diyos, pero ayaw mo na gawin ito ng Diyos para sa iyo. Matthew 23, makailang kung sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit, ayaw ka. How many times He attempt na talagang gawin ng Panginoon yung bagay na gusto niya, na alam po niyang makakabuti sa bawat isa sa atin. Pero we refuse na gawin niya ito. May nagawa po ba ang Diyos? Wala. Bakit? Dahil ayaw mo. Hindi ka niya pipilitin sa isang bagay na hindi mo gusto. Pero alam mo kung ano ang pwedeng maging kapalit nito. Amen po? Yan po ay 37. Matthew 37b. O ano karugtong yan? Kapag tinuloy natin. Matthew 23. Anong verse? 37 ito. Ano susunod? 38. Gusto ko makita lang nito, kaya ako po medyo binigyan ng pansin. Okay? Ngunit ayaw ka. O hindi mo alam kung ano consequence nun. Tingnan mo. Kaya't lubusang pababayaan ang iyong tahanan. Verse 39. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kita po ninyo ang hatid nito sa buhay dahil tinanggihan mo yung inaalok ng Diyos sa iyo. Hindi mo alam kung anong tinatanggihan mo. Kaya nga nakita nyo yung conversation po niya sa John chapter 4, doon po sa Samaritan, na humihingi siya ng tubig. Wala ho kayong dalang bakit. Malalim po yung balon. O kung gano'n, pwede bang makahingi sa iyo ng tubig at ako'y makainom? O ano sabi ng babae? Samaritana po ako, Hudyo kayo. O, biglang sumagot ang Panginoon dito, kung alam mo lang kung sino itong humihingi sa iyo. Ikaw ang hihingi sa akin at ang aking ibibigay, hindi ka na muli pang mauuhaw. Hindi mo alam kung sino yung humihingi sa iyo. Hindi mo alam kung sino yung nag-aalok sa iyo na tinatanggihan mo. At hindi mo rin alam kung anong pwedeng mawala sa iyo the moment na tanggihan mo kung anuman yung ino-offer niya sa iyo. Hindi mo na ako makikita. Lubusan kitang pababayaan. Amen? So again, walang saysay ang gusto ng Diyos. Mga kapatid, kung ayaw mo, pero ang magdurusa rito, walang iba kundi ikaw at ako. O, tingnan nyo pa isa. Gusto ko makita nyo po itong mga attitude ng taong ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit, ayaw dumalo. So ano yung gustong gawin ng Diyos na mga kapatid, naaayon tayo? Tell me.
Ano yung gustong gawin ng Diyos sa iyo at sa akin na mostly aayon po tayo. Halos lahat po sila ayaw Ayaw ng mga ibinibigay sa kanila ng Diyos. Inaalala po sila ng Diyos pero hindi nila pansin ang paanyaya sa kanila ng Diyos. At tingnan po ninyo again ang hatid nito sa kanila. Tingnan niyo po. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Ano effect? Isa man sa mga inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Pinaliwanag ko ng minsan ito sa inyo, kapag inimbitahan kita sa isang okasyon na meron ako, isa lang ibig sabihin nun, importante ka sa akin. Mahalaga ka. Amen? Lalo na kapag ikaw ang inuna ko na sinabihan, na pumunta ka, napaka-espesyal mo para maalala ka. At sa bawat okasyon na meron ako, gusto ko naroon ka. Yun ang ibig sabihin nun. Importante ka sa kanila. Likewise, ganun ang gusto ipakita sa kanila ng Panginoon. Pero ano po ang sinabi nila? Lahat sila tumanggi. Lahat sila umayaw. Hindi nila pinagbigyan yung imbitasyon sa kanila ng Panginoon. At ngayon, ano sinasabi ng Panginoon? Hindi nyo matitikman. Wow! O ito pa, tingnan nyo isa. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniniwalang doon nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito nagpapatuto tungkol sa akin. Verse 40. Ngunit, ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Ngunit, ayaw naman ninyong lumapit sa akin. Para saan na sinasaliksik ninyo ang kasulatan? Dahil doon ba nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan? Yes! Doon po natin ito mababasa. Pero kung ayaw naman nating lumapit sa Kanya, paano daw natin ito makukuha? Siya ang nagbigay nito. Amen? Siya ang nagbibigay at ang totoo nga, siya mismo yung buhay na walang hanggan. Kapag tinanggihan natin po yung pong buhay, sino tinanggihan natin? Hallelujah. Pag inayawan mo siya, inayawan mo rin ang buhay na walang hanggan. Yun po ibig sabihin lang dito. So, ayaw nilang lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Kaya tingnan niyo po ito. Kung bakit tayo pinalalapit ng Panginoon. Kasi ito po yung word. Kapag tinawag kita at sinabi kong lumapit ka, marami pong ibig sabihin yon. Isa sa gusto ko lang bigyan ng pansin. Kaya kita tinawag at pinalalapit sa akin, meron akong gustong ibigay sa iyo. Hindi na yung meron akong gustong ipagawa sa iyo. Okay? Doon na po tayo sa kaya kita tinawag at gusto ko na lumapit ka kasi meron akong gustong ibigay sa iyo. Pero hindi mo pwedeng makuha yung ibibigay ko not unless lumapit ka. Amen? Amen, church? Okay. So, kaya siya tumatawag. Ang sabi rito, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin. Ano ba hinahanap nila? Buhay na walang hanggan. Ano kailangan nila? Buhay na walang hanggan. Sino ang may buhay na walang hanggan na pwedeng magbigay? Siya. Paano ko pwedeng ibigay sa iyo yung hinahanap mo kung ayaw mong lumapit sa akin para kuhanin ito? Kuhanin ito. Tingnan nyo, kapatid, kung bakit po tinatawag sila. At hindi makukuha ito ng kahit na sino na ayaw lumapit sa Kanya. Tandaan nyo to. Kaya mali po yung presumption ng iba na akala po nila, kahit hindi po nila ginagawa yung bagay na ginagawa ninyo, nasa kanila rin yung bagay na nasa sa inyo. Okay? Kaya walang effort on their part. Kasi akala nila, yung ginagawa po nila na hindi tulad ng ginagawa ninyo, ay pwede rin mapa sa kanila yung bagay na nasa sa inyo na. Tingnan nyo ito. Kung bakit po pinalalapit tayo. Ano yung bibigay ng Lord? Lumapit kayo sa akin. Ano yung bibigay niya? Kayong mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ano ibig niya sabihin doon? Walang ibang Diyos. Walang ibang Diyos na pwedeng mag-alok sa inyo ng bagay na inaalok ko.
Walang ibang Diyos na pwedeng magbigay ng kaligtasan ninyo, kundi tanging ako. Pero the only way na mapasa inyo yan, ang sinasabi dito, lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. O ano pa? Lumapit kayo kay Yahweh, at kayo'y mabubuhay. Verse 11, Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y aking Wow! Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. O kapatid, ano pa yung hinahanap mo? Haya na, inilatag na ng Panginoon, lumapit kayo kay Yahweh at kayo'y mabubuhay. Lumapit kayo kay Yahweh at kayo'y pagpapahingayin kung kayo'y napapagal. Lumapit kayo at siya'y lalapit sa inyo. At yan ang dahilan kung bakit gusto niya na lumapit tayo sa Kanya. Dahil ito po yung mga bagay na inaalok niya. Pero marami sa tao hanggang ngayon tinatanggihan siya. At ito po yung gusto kong makita niyong huli. Na parito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang kababayan. So therefore mga kapatid, walang saysayang lahat ng gusto ng Diyos kung ayaw po nating sundin. Gawin, tanggapin ang anumang sinasabi niya, inuutos niya at ibinibigay niya sa atin. Sa huli, magkakaroon po tayo ng regret. Dahil akala natin okay na yung lahat na inaakala po natin. Yung pala, walang saysay ang lahat ng ito dahil hindi nangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. And here is my conclusion. At ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Listen, church. Walang Kristiyano na hindi niya alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Alam niya yon sa kanyang sarili. Ngunit kung hindi niya ito pinaghahandaan, hindi po niya ginagawa ang kalooban ng Diyos. Mabigat ang parusa sa kanilang nakalaan. Ulitin ko po, mabigat ng parusa ang kanilang tatanggapin. Huwag po nating hayaan na magsisi tayo sa huli dahil hindi natin nagawa yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa, mga kapatid. Sabihin po natin ngayon, ayokong mawalan ng saysay ang lahat ng aking ginawa at ibinigay sa atin pong Panginoon. Ayokong mawalan ng kabuluhan. Kapatid, can you imagine, since then, na nakilala mo ang Panginoon, na nagpasya kang sumunod sa kalooban ng Diyos. Balikan mo lang kung ano na yung mga bagay na sinakripisyo mo. Ano yung mga bagay na i-give up mo for the sake lang na gusto mo na maging pleasing ka sa harapan ng Panginoon mo. Isipin mo ang lahat ng yan. And finally, kung mawawalan lahat yon ng saysay, dahil lamang sa ilang bagay na hindi naman po napakalaki na hinihingi sa iyo ng Panginoon para gawin ito, pero hindi natin kayang gawin, may panghihinayangan tayo. May panghihinayangan tayo. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na hindi kayo maliligtas o hindi kayo ligtas. Pero ang sinasabi kong panghihinayang, yung mga bagay na dapat naranasan mo, yung mga bagay na dapat na-enjoy mo, at yung pong damdamin na may kagalakan ka sa puso, sapagkat iniisip mo, wala ako na pagkukulang sa atin pong Panginoon. So, yon ang gusto kong matanggap ninyo at maunawaan ninyo. Huwag niyong hayaan na mayroon tayong pagsisisihan pagdating po ng araw. Amen? Diyos, pwede nating sabihin, kayo ang aking Diyos. Kayong susundin ko. At may pananampalataya po ako. At makikita niyo yan sa buhay ko, sa mga gawa ko. Lord, basta po kayo, hindi ko kayang magsabing ayoko.
Amen, church? Pagka ang Diyos, lahat tayo dapat sabihin natin, Lord, I'm willing to do your will. Wala kang iuutos sa akin na hindi ko gagawin kung yun ay alam kong makakabuti sa akin. Amen, church? At alam naman natin na walang bagay na gustong gawin ng Diyos sa atin, kundi yung ikakabuti po natin. Ulitin ko, sana wala tayong panghinayangan pagdating ng huling araw. Sapagkat naibigay natin yung dapat nating ibigay, nagawa natin yung dapat nating gawin, nasunod natin yung dapat nating sundin. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Hallelujah. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay bilang respeto sa ating Panginoon. Mula sa inyong kinatatayuan, higit sa lahat, kilala nyo ang inyong sarili. Alam nyo ang lahat ng ginagawa ninyo para sa ating Panginoon. Kayo rin ang pwede sumagot ng relasyon ninyo sa ating Diyos. Gaano ito kalalim? Gaano ito ka-intimate? Alam din nyo sa sarili ninyo kung nasusunod natin ang Diyos sa mga sinasabi niya sa iyo. Kapatid, hindi nakakapagod. Hindi kawalan ng pag-asa. Alam mo na may isang Diyos na kahit minsan hindi sa iyo nakalimot. Isang Diyos na kahit minsan hindi kanya tinalikuran, hindi kanya iniwanan. At every time na kailangan mo siya, laging nandyan ang kanyang paningin. Laging nandyan ang kanyang pandinig. Dinidinig ka sa lahat ng hinihingi mo sa kanya. Pero bakit kapag siya ang humihiling sa iyo, minsan tinatanggihan mo? Bakit minsan kapag siya naglalambing sa iyo, parang nahihirapan ka na sundin at gawin ito? Na never naman niya na ginawa ito sa iyo. Ikaw na rin ang sumagot. Never siyang nagkulang sa iyo. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, maging sa lahat ng pinagdaanan mo. Yes, may pinagdaanan ka. Pero hindi mo alam na nasa tabi mo siya. Kaya nakasurvive ka. Hindi mo alam na nakaagapay siya sa iyo. Marami ng pagkakataon na pwede kang mabuwal. Pero nasa likod mo siya na sa iyo yung maalalay. Akala mo lang wala siya. Ikaw ang nakakaramdam, ikaw ang nagsasabi. Pero ang totoo, andyan lagi ang Panginoon mo. It's just a prayer away. So wag mo nang, mga kapatid, wag nating gawing komplikado. Wag nating pahirapin yung bagay na pwede namang madali para sa atin. Sabihin mo, mula sa iyong kinatatayuan, in a small voice na pwede mong sabihin mula sa Panginoon, Lord, kung meron man akong pagkukulang, kung meron man akong hindi nasunod sa iyo, kung meron man akong hindi nagawa, kung hindi man makita ito sa aking pananampalataya, bunga ng lahat ng aking ginagawa. Lord, I ask your forgiveness. At ayokong masayang at mabaliwala ang lahat ng bagay na ginawa mo sa buhay ko. Ayokong bitawan yung bagay na tinanggap ko na mula sa iyo. Ayokong masayang sapagkat hindi naman lahat ay binibigyan mo ng ganito. Kundi yun lang tumalapit sa inyo. Niloob mo na makilala kita. Niloob mo sa iyong kahabagan ang makasunod ako sa sinasabi mo. Pero at the end, Panginoon, ayoko na may panghihinayangan ako dahil hindi po nangyari yung bagay na gusto ko din. Kapatid, naririnig ka ngayon ng Panginoon. I-honor niya anumang marinig niya mula sa labi mo na dinidikta ng puso mo. Napakabuti ng Diyos, church. Napakabuti. Lagi siyang nagpaparaya. Lagi siyang nagpapatawad. Dakilang Diyos, salamat na sa umagang ito muli mo kaming pinaalalahanan. Ayaw po namin na mabaliwala ang lahat po ng ginawa mo sa aming mga buhay.
May tinanggap kami mula sa iyo. Gusto po namin makita mo rin po ito, na ginagamit po namin para sa kaluwalhatian po ninyo. Lord, huwag mong hayaan na hindi po kami makasunod. Kahit minsan, Panginoon o God, mahirap ito para po sa amin. Ano man po ang maging kapalit nito, O Diyos, alam namin, ang lahat ng ito ay ikakabuti po namin. Samahan mo kami, Panginoon, sa journey ng buhay na ito. Hanggang sa iyong muling pagparito, abutan mo kami na nananatiling nagtatapat at sumusunod sa kalooban po ninyo. Salamat dakilang Diyos, iluwan mo ang mensaheng ito sa puso ng mga anak mo. Binupuri ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.